And now, so let's move on to the third activity, the last activity. So this activity na ako lang po yung gumawa ng question dito kasi yun ang sabi ng aming teacher, ni si Romy, lagi. At gumawa din ako ng statement of the problem ko dito. Kasi hindi naman makukumpleto yan pag walang statement of the problem, di ba? Yan. So, next part. So, ito yung raw data ko. So, bale, yung ginawa kong raw data is, yung ginawa kong data set is may dalawang factor siya with 3 treatment each factor. So, bale, kung i-compare natin siya sa activity 2, bale, parang times 6 yung activity 2 natin. So, same process yung ginawa ko dito. So, makikita nyo dyan. So, yung mga formulas na ginamit ko sa pag-generate ng data, same lang yung ginamit ko dyan. Pero ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba. Kasi kapag nag-generate tayo ng data kasi, is throughout the time is mag-iiba talaga yan or it will change. So, yes. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba para hindi na yung data natin is hindi na ma-interchange kahit na tayo ay nagpipindot-pindot dyan. First is, delete muna natin to. I-clear natin yan. Yan, clear muna natin yan, pre. Una natin, lagay muna tayo ng dito. Example lang to So, lagay muna tayo ng students. Tapos, kahit hanggang item hanggang item 5 lang ang gagawin natin dito. So, para mas madali tayo. So, zoom in muna natin. Then, item 2. Ayan, item 2. Item 3. Ayan, item 3. Ang bagal ng Siyempre, ang bagal kasi ng ko. Kamay. Bagal ng kamay ko. Kaya, ganun. So, kahit item 5 lang para mapakita ko lang kung paano ba gawin talaga. So, first, yung formula ng respondent natin kung paano mag-generate sequence. So, equals to sequence. Yan, sequence. Equals to sequence. Tapos, kahit hanggang lang. Hanggang 10. 10 10 lang tayo kasi medyo mahaba na yung 100. Yan, kahit hanggang 10 lang. Yan. Then, okay, check. Then, enter. Bang. So, meron na tayong respondent or student. Next is, gagamitin natin yung run between. So, dito, gagamitin natin yung yung formula na run between para maka-formulate tayo ng data. So, equals to run between. So, 1 to 5. So, 1 to 5 yung natin dito kasi, yan. 1 to 5. Then, enter. So, we have that. So, centered muna natin. Yan. Tapos, same process, copy, then drag. Para mas madali tayo maka-generate. Yan. Copy lang yung 10, then paste. Yan. So, mayroon tayong data. So, para hindi yung data natin is hindi mag-i-interchange. So, ang gagawin natin dyan, guys, is i-copy natin yung data. Yan. Copy natin yung data. Copy. Then, hanap tayo ng pwedeng pag-paste ng ating data. So, yan, paste. Tapos, after that, i-delete natin yung data natin sa question natin. Yan, delete. Clear. Tapos, copy the data na yung, nilabas mo. Yan. Kakopy mo yan. Pagkatapos mong i-copy yan, copy mo yan. After you copy the data, yan, copy mo dyan. You're going to paste it, but do not include the formulas, just only the values, para hindi na
Hindi na mag-interchange yung ano mo, data mo. So, yan na guys. Yung ano, state muna natin to. Yan. So, yun na guys, yung ginawa ko doon sa 6 na raw data natin para hindi sila mag-interchange. Kasi kapag nag-iiba-iba yan, nag-iiba-iba din yung ano natin. Yung STD natin, yung min natin, kailangan natin gumawa ng APA format. Hindi pwede yun kasi baka iba yung resulta sa ating ano, APA format. Then after that, so dito na tayo. So alam na naman natin kung paano kukunin to, yung min ng ano kasi nandun yun sa ano, sa 2, sa activity 2. Yan. So dadako naman tayo dito. So sa ano, sa factor. We're going to combine all the treatment, the treatment ng ano, ng data natin, yung first factor natin. So bali so ito yung formula ng ating min. So kung mapapansin mo, tatlo na sila. Tatlo na yung raw data natin dyan kasi tatlo yung treatment natin. Yung may mga kulay, kung makikita nyo, yung blue. So first yung raw data natin, second raw data natin, at yung third raw data natin, which is the purple. Yan. Same formula lang guys ha, pero iba yung ano, tatlong raw data yung ina-analyze natin. Yan. Pagkatapos nyan, then check natin. So yan. Same process lang yun yung pag-drag ng ano dyan guys ha. Yung copy, tapos drag, head, paste. Same process lang yun guys. Okay, mag-alala. Then sa standard deviation naman, tatlo ding ano, raw data yung ginamit na same process din. Tatlong raw data, same raw data but different formulas. Yun lang yung kaibahan na guys. Pero dito sa standard deviation guys, makikita talaga natin, wait ha. So, pag nakita nyo na mali ako, hindi pala guys. So, yan. Makikita nyo dyan. So, nagkamali lang yun. So, X muna natin. Nagkamali na ako dun sa pagpindot. So, yun. Lahat ng question sa lahat ng treatment. Makikita nyo. Hinubos ko lahat. Yan. Ganun yung pagkuha ng overall standard deviation. Guys, sa tatlong treatment. Then, enter mo lang. Same process. Yan. Same process lang yun din sa QD din guys. Same process lang din yun sa QD. Alam naman natin kung paano kuhain yung QD, di ba? Same process lang yun sa kabila, yung ano, tatlong treatment. So, maiba naman tayo guys. So, dito is i-combine na natin lahat ng treatment. So, makikita nyo ang ano, 6 na yung raw data natin. Makikita nyo dyan sa pag-compute ng mean, sa pag-compute ng standard deviation, at sa pag-compute ng ating ano, ng overall standard deviation guys. So makikita nyo yung formula natin dyan, yung may kulay. Yun yung mga raw data natin na kinumputan natin ng mean or kinuhaan or sinolvan na ginamit natin para makuha natin yung ating mean. Yun guys. Then sa standard deviation naman guys, same process lang yun guys ha, sa mean, pagkuha ng mean. Pero pagdating dito sa overall, sa standard deviation guys, makikita nyo dyan. Makikita natin dito guys. So, standard devision. Then, 6 na raw data. Lahat ng questions sa lahat ng treatment ginamit natin or sinali natin sa pag ano ng ating ano. Kasi yung point natin dito is to combine all the factors treatment. So, we have 2 factors but 3 treatments each. So, we have 6 raw data. Yan guys. And after that guys, so dito na tayo sa sheet 4 which is the APA format for all the mean na we compute on the QD that we compute on the previous sheet. So ayan, nakikita niyo diyan na may ano na yan. Same process lang yung sinabi ko doon sa guys. So ito nakapag-analyze ako nito is inano ko lang ito guys, nanghiram na ako ng laptop para makapag-arrange ako ng mga data diyan. Special thank you to Lesia Team niya sa ng laptop.
Then, ano guys, yung note scale nito is nasa interpretation ko, nasa WPS or nasa word ko. Thank you guys for watching and listening.